Hello there. Kumusta ulit mga kapatid? Um, Good morning ulit, or good afternoon, or good evening. Depende kung anong oras ninyo pinapanood itong ating video. Ito yung ating pang-apat na video. And this is the partner video of the module I have uploaded earlier. I hope you are reading. I hope you are studying, and I hope that you are downloading all of these modules and lecture videos that I upload into our GC and into YouTube, no? Baka naman hindi ninyo binabasa yung mga modules at hindi niyo pinapanood itong ating mga video. Nagmumukha ako ditong JEJ kapag ganun ang ginagawa nyo. So, as I have said, this is the partner video of the module I have uploaded earlier. I would suggest that you print those modules that I upload regularly into our GC. Mas maganda kasi kapag naka-print at matitingnan ninyo siya habang pinapanood itong video. Pwede ninyong sundan yung mga slides. Ang ibig kong sabihin, kung ano yung slide na dinidiscuss natin dito sa video, edi yun ang titingnan ninyo doon sa inyong printed module. Kasi itong ginagamit nating slide sa ating video is the same as the modules that I upload into our GC. Kung ano yung slides doon, kung ano yung PowerPoint doon, ito yung ginagamit natin sa video, dinidiscuss ko lang. So masusundan ninyo yung aking sinasabi kung nasaang slide na tayo. Halimbawa, sa pag-explain ko ng first slide, ng slide number 1, edi titingnan ninyo dun sa inyong printed copy yung slide number 1. Pag proceed ko sa slide number 2, edi proceed ka rin sa slide number 2. So kung ano yung dinidiscuss ko sa video, yun ang tinitingnan mo sa yung printed copy, no? And as I have already said, kung maaari ay pakidagdagan nyo rin ang inyong sariling research, inyong sariling pagbabasa, inyong sariling pag-aaral, no? Kung ano man yung mga topics na nadadaanan natin sa ating subjects, kasi nga very limited yung ating pag-aaral, very limited yung ating interaction because of the kind of situation that we have at present. Hindi pa tayo pwede magklase ng face-to-face, so ganito lang muna. Kayo na lang ang bahalang mag-augment, no? Magdagdag ng inyong learning. So for our video for today, we're going to take up the different kinds of experimental research, no? Experimental research. Tapos na natin yung descriptive research in our last module. And we learned that there are different kinds of descriptive research. I hope you still remember all of them. And I hope that you are taking down notes. Sana may mga notes kayo. So in the same way that there are different kinds of descriptive research, there are also different types of experimental research. And that will be the focus of our discussion today. So, as already mentioned, our discussion today will focus on the experimental type of research. And for this particular module, our objectives are as follows. First, you should be able to describe each of the different types of experimental research, differentiate each from all the others. Yan po ang ating mga objectives, no? Dapat ay nadidefine, nadidescribe
ang bawat uri or klase ng experimental research na i-discuss natin ngayon. Dapat maipaliwanag din natin kung paano silang naiiba kaysa sa ibang types of experimental research. So, okay, let's talk about the experimental design or experimental types of research. Pag-usapan muna natin kung ano itong experimental design. In research, we usually have what we call variables. Yan. We usually have what we call variables. As already discussed in previous videos, variables are characteristics, properties, or qualities of persons, places, things. Sila yung mga katangian ng mga bagay, tao, lugar na ating pinag-aaralan. Sila yung mga tinatawag nating variables. Sa experimental design, meron ding variables of course. And what sets the experimental design apart from other types of research is that in the experimental design, we manipulate and or control variable. We manipulate or control variable. Meron tayong binabago, meron tayong kinokontrol, meron tayong minamanipulate na mga variables. Ang ibig sabihin ng manipulate, yung iba ay dadagdagan natin, yung iba ay babawasan. Meron tayong mga iko-control sa kanila. Manipulate nga eh. Yan po ang isang katangian ng experimental design of research or experimental type of research na wala sa ibang uri ng pananaliksik, yung control and manipulation of variables. Halimbawa, kung sa usapang forestry, usapang kahoy, there are many different factors that affect the growth of a particular tree. Maaring yung kanyang uri ng lupa na kinatataniman, maaring yung uri ng fertilizer na niligay sa kanya, maaring yung amount or dami ng tubig na kanyang nakukuha, pwede rin yung amount or dami ng sunlight na kanyang nakukuha. So maraming mga factors ang nakakaapekto sa paglaki, paglago, pagtubo ng isang kahoy. Pwede kang pumili doon ng isang variable kasi mga variables yun lahat eh. Pwede kang pumili doon ng isa and then imamanipulate mo yan. Meron kang iko-control, babawasan, dadagdagan, babaguhin, hahaluan ng ibang variables, things like those. Halimbawa, gusto mong testingin yung epekto ng isang fertilizer sa pagtubo ng punong kahoy. Halimbawa, commercial fertilizer, yung urea kunyari. Usually yan ang ginagamit ng karamihan, no? Urea, kahit sa ibang tanim, sa palay, mga commercial fertilizers. Gusto mong malaman kung ano ang magiging epekto ng commercial fertilizer kapag ito ay hinaluan ng organic fertilizer. Halimbawa, dati kang nagtatanim ng mga Gemelina, mga paper tree, mga ipil-ipil at iba-ibang seedlings. At ang nilalagay mo sa kanila ay commercial fertilizer. Gusto mong malaman kung ano ang magiging epekto doon sa mga seedlings kung yung fertilizer na commercial ay hahaluan mo ng organic fertilizer. So gagawa ka ngayon ng fertilizer
made of commercial at saka organic. Halimbawa, sa 1 kilo, yung kalahating kilo ay commercial fertilizer, yung kalahati naman ay organic. Halimbawa, Carabao manure, no? Ipot ng kalabaw, kalahating kilo. Commercial fertilizer, halimbawa urea, kalahating kilo din. Paghaluin mo sila, meron ka na ngayong 1 kilong fertilizer para sa iyong mga seedlings. So, hindi na yun katulad ng dati mong ginagamit na puro 1 kilong commercial fertilizer. Meron ka nang binago ngayon doon sa iyong variable. Meron ka nang binago doon sa fertilizer. Hindi na siya 100% ngayon. Mayroon na siyang halong organic fertilizer. Ganyan po ang nagmamanipulate ng variables. We change, we add, we subtract. We do something to control or manipulate it. Binabago natin, no? Para malaman natin kung ano ang magiging epekto kung siya ay binago nga. Malalaman natin kung ano ang magiging epekto kapag mayroon tayong dinagdag na fertilizer, may binawas na fertilizer, or walang fertilizer. Ganyan po sa experimental design. We control, we manipulate variables. Yan. Oops. Nag-wild na naman. Yan. Okay. It is expected to reveal cause and effect relationships. Dahil doon sa ating ginawang pagbabago, makikita natin kung ang naging pagbabago sa seedlings ay dahil doon sa pagdagdag natin ng organic fertilizer. Halimbawa, nung dagdagan natin ng organic fertilizer, ang mga seedlings ay lalong tumaba. So, yun ang effect nung ginawa nating pag-manipulate ng variables, no? So, yung cause, yung dahilan ba yung rason, ay pinaghalo natin ang commercial fertilizer at organic fertilizer. Tunga sa kilong commercial fertilizer, tunga sa kilo na organic fertilizer. Katong ato si daing humanak char kato, ano kag naging epekto sa imo mga tanom? Sinray lalong nagtaba. So mayroong cause and effect relationship. Pwede rin magniwang, kasi effect din yun. Halimbawa, naghalo ka 1 kilong naghuman ka 1 kilong abono. Kag kato nga kato ay commercial fertilizer, kag kato nga ay organic fertilizer. Imong halo maado. Ag imo nimot ing abono, ing humang abono. Nagniwang katong imo tanom. So, cause and effect relationship pa rin yun. Nagniwang katong tanom. Ano kag cause, ano kag dahilan? Tong paggamit pinaghalo nak abono. So, cause and effect. Naghalo kat abono, katongang commercial, katongang organic, ano kag naging epekto? Nagniwang katong tanom. So, cause and effect relationship yan. Kaya tayo nagmamanipulate ng variable kung nating makita ang mangyayari doon sa ginawa nating pagbabago. See? The problem is to know the conditions under which an event occurs and to observe the whole transaction closely so that one can be reasonably sure causation is present. Causation, from the word cause. Gusto nating malaman kung ang mga pagbabago sa ating mga tanim ay dahilan sa ilang mga kondisyon. Kapag nagbago ang
paglago at pagtubo ng pananim, mayroon siyang dahilan. Ano ang ating maaaring ibigay na dahilan? Yun nga, nag-aaral tayo. Maaaring nagbago ang abono, maaaring nagbago ang amount ng tubig na kanyang nakukuha, or maybe the amount of sunlight it gets has changed. Kumonte yung nakukuha niyang sunlight. Basta mayroong mga causes yan, may mga pagbabago yan, no? Mayroong dumaang malaking truck, nakuha siguro ng microphone, maingay, di bale. So ganoon po sa experimental design, no? We manipulate variables, we change certain aspects of the variables because we want to know the effect it would have on our subject, yung ating pinag-aaralan. Gusto nating makita ang kanyang magiging epekto doon sa ating pinag-aaralan. Yan po ang experimental type of research. So when we conduct an experiment, we want to see what will happen when we do something. Ganyan tayo pag nag-experiment, no? Gusto nating malaman kung ano ang mangyayari kapag ginawa natin ng isang bagay. Halimbawa, gusto mong malaman kung ano ang mangyayari sa isang punong kahoy kapag siya ay iyong nasa Tagalog yung prune. Katubagang autuyon kaya da mga sanga. I-prune. Sabagay, alam niyo naman siguro ang meaning ng prune, no? Siya ay ipuprune habang siya ay bata pa. Halimbawa, 1 year pa lang yung kahoy ay ipuprune. Kasi karamihan ng kahoy pinuprune ay malaki na. Ano kaya mangyayari kapag bata pa lang yung kahoy ay ipuprune na? So gusto mong malaman kung ano ang mangyayari kapag ginawa mo yon. Ganon ang nag-experiment, no? We want to see what will happen if we do something. According to John Dewey, an experiment represents directed observation guided by the purpose of the study and by an understanding of the conditions. Kapag tayo nag-experiment, gusto nating makita, gusto nating maobserbahan direkta ng isang bagay. At yun ay mangyayari dahil tayo ay sumusunod sa proseso ng research, no? We are guided by the purpose of the study. We are guided by the objectives of the study. Kaysa sa trial and error. Hindi kasi scientific approach yung trial and error. Walang proseso sa trial and error, patsambahan ka to. Whereas in research, there is a process. There is a procedure and we should follow these processes and procedures in order for our results to be valid. So kapag tayo gumawa ng experimental research, hindi tayo nagta-trial and error. Tayo ay sumusunod sa scientific process. Bakit natin ginagawa yon? Because we want to observe directly what will happen if we do something. Yan. As already mentioned earlier, in the experimental research design, we usually manipulate and control variables. And the variables that we control or manipulate are what we call the independent variables. Why do we do that? Because we want to know its effect on the dependent variables. What would happen to the dependent variables if we change, we control, we manipulate the
independent variable. Let us discuss these terminologies first before we proceed. Kailangang maliwanag ito sa ating isip Dependent variables at saka independent variables. Balik tayo doon sa example natin kanina na gusto mong malaman kung ano ang magiging epekto sa pagtubo ng Nara seedlings ang paggamit ng pinaghalong abono. So mayroon tayo doong mga variable sa ating research. Ang una nating variable ay yung bilis ng pagtubo, growth rate ng Nara seedlings. Bakit siya variable? Kasi siya ay nagbabago-bago, siya ay property, siya ay attribute, siya ay quality, siya ay katangian ng Nara seedlings, ng subject. Subject meaning yung pinag-aaralan natin, yung Nara. Isa sa kanyang mga katangian ay yung bilis ng kanyang paglaki. Isa sa kanyang mga properties, isa sa kanyang mga qualities ay yung growth rate niya, bilis ng paglaki. Bakit naman siya dependent variable? Kasi yung growth rate niya, yun ay magbabago-bago, depende or base doon sa ginawa natin sa isa pang variable. Ano nga ulit yung isa nating variable? Yung fertilizer. Variable din kasi yun, kasi siya ay nagbabago-bago din. Ang fertilizer ay pwedeng purely commercial, pwedeng organic, pwedeng pinaghalo, pwede ring walang fertilizer. So yung paggamit ng fertilizer ay variable at yung bilis ng pagtubo ng kahoy ay variable din. Saan doon na ang independent variable? Ang ating independent variable ay yung fertilizer. Yun ang ating manipulate para makita natin ang kanyang magiging epekto sa growth rate ng Nara seedlings. Yung bilis ng pagtubo ng Nara ang nakadepend doon sa ginamit na abono. Hindi yung ginamit na abono ang nakadepend sa bilis ng pagtubo ng Nara. Again, the independent variable is the variable that we manipulate. Siya yung ating binabago, siya yung ating kinokontrol, siya yung ating binabawasan, siya ang ating dinadagdagan. Basta mayroon tayong ginagawa sa kanya, mayroon tayong binabago sa kanya, yung independent variable yon. Bakit natin binabago siya? Gusto nating malaman ang kanyang magiging epekto doon sa ating pinag-aaralan. Sa isang karakteristik, sa isang quality ng ating pinag-aaralan. In our example, we are trying to determine the effect of mixed fertilizer on the growth rate of Nara seedlings. So yung growth rate, siyang magbabago-bago. Maaring bumagal ang kanyang paglaki dahil sa paggamit ng mixed fertilizer. Pwede ring maging mas mabilis lalo ang kanyang paglaki dahil sa paggamit ng mixed fertilizer. Pwede ring hindi na lumaki yung Nara, hindi siya umalis doon sa kanyang current size dahil sa paggamit ng mixed fertilizer. So ang nagbabago-bago ay yung growth rate. Pwedeng bumagal, pwedeng mabilis, pwedeng hindi lumaki. So siya ang nag-change, siya ang nagba-vary. At yung pag-vary niya, yung pagbabago-bago niya, pagbilis, pagbagal, ay depende doon sa ginawa natin sa independent variable, yung fertilizer. Yun ang pagkakaiba ng dalawa, no? That is how the independent variable differs from the dependent variable. Okay. So, as already mentioned, there are
different types or several types of experimental design. And these types are as follows. Ito yung mga sumusunod na types of experimental research. Number one, or the first one, is single group design. Then two group design, two pair group design, parallel group design, pre-test, post-test group design, counterbalanced or Latin square design, complete randomized design, randomized complete block design, and correlational design. So, siyam lahat, no? So, we're going to talk about these types of experimental research one by one. Balik tayo doon sa nauna, yung single group design. This design involves a single treatment with two or more levels. Ang ibig sabihin dito ng treatment, yung ginagawa natin sa independent variable. Kung ilang beses siyang inuulit. Kung isang beses lang, ay di yun ang tinatawag nating single treatment. Yun namang levels, kung gaano ka rami yung kung gaano karami ang dinagdag, kung gaano karami ang binawas, no? Doon sa treatment. Okay, magbigay tayo ng halimbawa. For example, a researcher wants to determine the effectiveness of 3 kinds of fertilizers. Gusto niyang malaman ang magiging epekto sa Nara seedlings ng 3 uri ng fertilizers. So yung 3 fertilizers na yon, gusto niyang makita kung saan ang pinaka-effective, kung saan ang pinakamabilis magpalaki ng Nara. A single group of subjects is exposed to 3 different kinds of fertilizers and their growth is measured. Single group, isang pangkat ng mga subjects. Kung ang pinag-aaralan ay Nara, ay di isang pangkat ng Nara. Halimbawa, 30 Nara seedlings or 50 Nara seedlings. That is your single group. Wala nang iba. Sinrayang nagador tong 30 bilog. Then you measure their growth rate. Imo sinra asukaton kung pilang centimeters, pilang inches, kung pilang feet kag inraing anam. Ilista na imo katatanan tong imo data. And then you will use the analysis of variance to determine the significant difference among the 3 groups of data. Hindi ko alam kung tapos na kayo sa subject na statistics, no? Kung hindi pa, ay maaaring hindi nyo naunawaan itong tinatawag na analysis of variance. At this point in time, do not worry so much about this, no? Madadaanan nyo naman yan sa ibang time or sa ibang subjects, no? Basta ang purpose natin dito is to understand the different types of experimental research, na isa nga itong single group design. At sabi nga natin kanina, ang ating pinag-aaralan ay growth rate ng Nara, no? At ang ginamit natin ay 3 uri ng fertilizers. Pwede ba yun? Usang grupo yang itnara, 30 bilog, tanan sinra ay makakaagom 3 klaseng fertilizer. Paano yon? Marambol yon. Ganito ang gawin natin. So mayroon kang 10 Nara seedlings. Gawin nating 10 sa ating example lang, no? Nara seedlings. 10 Nara seedlings.
Ito sila. Yan. Yan ang iyong 10 Nara seedlings. O yan. Yung 10 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan ang iyong Nara seedlings. Gusto mong malaman kung alin sa 3 fertilizers ang pinaka-epektibong pampalaki ng Nara. Cow manure, Carabao manure, horse manure. Ipot ng baka, ipot ng kalabaw, ipot ng kabayo. Siyempre pare-pareho ra kinasa nakporos ipot it kadupan. May pagkakaiba pa kaya yan? Hindi ko alam kung mayroong pagkakaiba sila. Ito ay example lang natin, no? To demonstrate or to show the principle regarding the single group design research or the single group type of experimental research. Bahala na kayo later mag-apply ito sa ibang mga researches. Ang importante, makuha lang natin yung konsepto, yung principle. So, going back to our example, gusto mong malaman kung alin sa 3 fertilizers ang pinaka-effective na pampabilis, pampalaki ng Nara seedlings. Cow manure, Carabao manure, horse manure. Gusto mong malaman yung growth rate of Nara in its first year of life, yung unang taon ng kanyang buhay. Ano ang pinaka-epektibong pampabilis ng paglaki? Ipot ng baka, ipot ng kalabaw, ipot ng kabayo. At dahil hindi naman pwedeng pagsabay-sabayin itong 3 fertilizers, hindi sila pwedeng pagsabayin. Otherwise, hindi mo malalaman kung alin doon ang epekto nila. Halimbawa, in-apply mo sila 3, rungan-rungan. Hindi mo mayaman, nagpakatulin itrako tong Nara. Hindi mo mayaman kung siya ay bumilis lumaki dahil sa cow manure, dahil sa Carabao manure, dahil sa horse manure. So, ang gagawin natin, hatiin natin yung 1 taon. So, Nara seedlings 1 to 10. Sa Nara seedling number 1, from January to April, ang gagamitin mo ay cow manure. Sa tuna at January 1, susukatin mo yung Nara down to its last millimeter. So from January to April, ang iyong i-apply ay cow manure, ipot ng baka. Sa katapusan nit Abril, imo sida sukaton kung pilang centimeters, kung pilang inches, kung pilang feet, kung maabot it feet, no? I-record mo yung kanyang naging increase in height. Yan. Pag abot it Mayo, kagay mo agamitong abonoy para sa Nara seedlings ay Carabao manure. Gagamitin mo yon hanggang August. Yan, 4 na buyan. May, June, July, August. Pagkatapos, muray asukaton katong naging increase in height. Pilang inches, pilang feet, kag idaing taas. Pag-abot it September, kag imoy agamiton ay ipot 8 kabayo. Hanggang December. Pag-abot it katapusan at December, imo asukaton katong Nara. Kung pilang inches, pilang feet kag idang taas. So for 1 whole year, nakagamit ka ng
tatlong klase ng fertilizers. January to April, cow manure. May to August, carabao manure. September to December, horse manure. And you have a record of their growth rates. You have a record of their increase in height. So yung ganon na proseso ay gagawin mo doon sa 10 nara seedlings ng sabay-sabay. Pag nag-apply ka sa seedling number 1, 8 cow manure, apply ka rin sa seedling number 2, number 3, number 4, hanggang seedling number 10. Tapos mo measureon sinratanan in terms of height. At the beginning and at the end of that period, no? From January to April. Pag-abutit Mayo, lipat ka sa carabao manure, gagawin mo yun sa kanilang lahat. Masukat try ka pag-abutit Agosto. Ilang inches, ilang feet ang kanilang itinaas. Pagdating ng September, hindi na carabao manure ang gagamitin mo. Horse manure na sa kanilang lahat. Sabay-sabay silang 10 hanggang December. Pagdating ng katapusan ng December, sukat ka ulit. Ilang inches, ilang feet ang kanilang itinaas. So you see? So makikita mo sa loob ng 1 taon saan doon ang pinaka marami or pinaka mabilis silang lumaki. Saang period sila lumaki ng pinaka mabilis? In which period or in what period did they excuse me, nasaraga para kalumang hatsing hagoy. In what period did they gain the highest number of inches or feet? Kasi yan ang hinahanap natin, no? Kung saan sila pinakamabilis na lumaki. Kapag sila ay lumaki ng pinakamabilis sa January hanggang April, ibig sabihin ay yung cow manure ang pinaka-effective sa tatlong fertilizers. Kapag doon sila lumaki ng pinakamabilis sa May hanggang August, ang ibig sabihin ay yung carabao manure ang pinaka-effective na fertilizer for nara. So yan. Bakit tinawag na single group design? Kasi single group, isang group lang ng subjects. Ang ibig sabihin class ng subjects ay kung ano yung pinag-aaralan. In our example here, our subjects are the nara seedlings. Bakit silang subjects? Kasi sila ang ating pinag-aaralan. Ano ang mga variables? Ano yung katangian ng nara seedlings na ating pinag-aaralan? Yung kanyang growth rate, bilis ng paglaki. So yun ang ating variable. Yun ang ating dependent variable. Ano naman ang ating independent variable? Yung mga fertilizers. Yung fertilizers. Bakit sila independent? Kasi sa kanila nakasalalay, sa kanila nakaasa, sa kanila nakadepend ang pagbilis o pagbagal ng paglaki ng mga nara seedlings. At sila ang ating manipulate, no? Yung mga fertilizer, sila ang ating manipulate. How did we manipulate the fertilizers? Iba-iba ang ating ginamit. Gumamit tayo ng cow manure, gumamit din tayo ng carabao manure, gumamit tayo ng horse manure. So, yun ang ating independent variable.
So, ganyan ang single group design. Isang group, isang pangkat ng mga subjects. In our example, our subjects are the Nara seedlings. And they will be subjected to at least two levels of the independent variable. Dito nga sa example natin, hindi lang 2, kundi 3 ang ating ginamit. Cow manure, carabao manure, at horse manure. Pero kahit dalawa lang yan, ay pwede na rin yan. No? Halimbawa, gusto mo carabao manure lang at cow manure ang pag-aralan doon sa 10 Nara seedlings kung ano ang kanilang magiging epekto. Single group design na rin yun. Kasi nga, isa lang na group ng mga subjects. No? Okay, so yun po ang tinatawag nating single group design. Bago ko nga pala makalimutan, no? Itong mga numbers na nakikita ninyo sa gitna, yung mga 3, 2, 4, 1, 2, 3 sa column ng January to April, yan yung mga measurements. Kung ilang centimeters, kung ilang inches, kung ilang feet ang kanilang inilaki, no? Depende kung ano ang gamit ninyong unit. Kung inches, ay yung 3 means 3 inches. Yung 2, that means 2 inches. Yung 4, that means 4 inches, and so on and so forth. Ganun din dito sa May to August na period sa carabao manure. Yung 5, 4, 6, 3, 2, 5, 4, 6, 4, 5, yan ay measurements din. Centimeters or inches, depende kung ano ang inyong gamit na unit. Kung feet, ay di feet. Ganon din sa September to December period. Yung horse manure naman yan. Yung mga numbers dyan sa table, sa kanilang column, yung 1, 2, 1, 3, 2, 1, and so on, yan ay mga measurements din. Kung centimeters, kung inches, kung feet, depending on the unit that you are using. So, yan ang meaning ng mga numbers na yan. Okay, let us proceed. Ay, ba't nagkaroon ng mga sulat-sulat? Okay, let us proceed to the next type of experimental design. Yung two group design. Okay. Two comparable groups are employed as experimental and control groups. So, dahil nga sa term niya na two group design, dito naman mayroon kang two groups of subjects. Dalawang pangkat ng subjects o yung pinag-aaralan. Kung Nara, edi rohang grupo't Nara. So, isang grupo ay, halimbawa ay 30 Nara, sa kayo do, 30 rang Nara. Di mayroon ka ngayong dalawang groups ng subjects, dalawang groups ng Nara seedlings. Yung isang group ay 30, yung isang group ay 30 din. Yung experimental group, yun yung group na paglalagyan ng or a-applyan ng fertilizer. Yung control group, yun yung walang fertilizer. Sa example natin kanina, di ba, nagano tayo? Gumamit tayo ng fertilizer as our independent variable. At ang ating dependent variable naman ay yung growth rate. So, dito sa two-group design, mayroon dalawang groups of subjects, dalawang groups of Nara seedlings. Yung isang group ay lalagyan ng fertilizer, yung isang group ay hindi lalagyan ng
fertilizer. Yung mayroong fertilizer, iyon ang ating experimental group. Yung walang fertilizer, iyon ang ating control group. Yan. It is important to remember that the assignment of the groups as either experimental or control group should undergo, wala dapat yang be, erase dapat yan. Should undergo randomization process. Ang ibig sabihin ng randomization, hindi yung researcher ang magde-decide. Hindi siya ang pipili kung saan sa dalawang grupo ang magiging experimental group at kung saan ang magiging control group. It should be decided upon by chance. Sinong chance ka to, sir? Hindi, ang ibig sabihin ay hindi ikaw ang direktang magdi-decide or pipili kung alin sa dalawa ang magiging experimental group at alin ang magiging control group. Pwede kang mag-toss coin, o. Halimbawa, group A at saka group B, no? Two groups of Nara seedlings. Toss coin ka. Pag hari, group A becomes the experimental group and group B becomes the control group. Pag kuros, mabalik taron. Yun namang group A ang magiging control group at yung group B ang magiging experimental group. So yun, ang nag-decide ay chance, hindi ikaw. Ang nag-decide ay yung toss coin, yung coin. Hindi ikaw ang pumili. Yan na ibig sabihin ng randomization. The assignment of the groups to either experimental or control group is not decided by the researcher himself. Gagamit siya ng paraan kung paanong ma-assign yung dalawa by chance. Pwedeng palabunutan. So yun ang ibig sabihin ng randomization. So again, two group design, one group becomes the experimental group and the other one becomes the control group. Yung pag-assign kung saang grupo ang magiging experimental group at kung saan ang magiging control group should undergo randomization. Ibig sabihin, hindi yung researcher mismo ang magde-decide, kundi chance. Yan. Example tayo. Suppose a researcher wishes to study the growth rate of Nara with and without fertilizer. Nara applied with fertilizer will be the experimental group and Nara without fertilizer will be the control group. Ito yung sinasabi ko kanina, class, no? Dalawang grupo ng Nara seedlings, halimbawa itig 30. Yung isang group, lalagyan ng fertilizer. Yung isang group, walang fertilizer. Itanom sinra pareho tanan. Ahoy, ato magpangragko. Titingnan mo kung saan doon ang mas mabilis lumaki. Yung may fertilizer or yung wala. Halimbawa sa loob ng 3 or 4 na buwan, pwede mo siyang tingnan kung saan ang mas malaki na. Sabihin mo, sir, siyempre, lamang tong defertilizer, mas marako orang kador ka to. Hindi tayo sigurado dyan. Kasi yung Nara, nagtathrive yan kahit walang fertilizer, kung saan-saan lang tumutubo sa gubat eh. Yung Nara sa tabi namin, wala namang fertilizer, ang taba-taba eh. So you see,
kailangan nating i-research kung mayroon talagang epekto yung fertilizer. Lalo at halimbawa, commercial fertilizer, baka lalong maigoy itong nara. Kasi yung mga nara, hindi yan sanay sa mga ganyan, no? Mga may pagka-wild na mga kahoy yan kung saan-saan tumutubo. So, yun ang ating research. Next we compare the growth rate of the two groups of nara. Sabi nga kanina, after 2 or 3 or 4 months, depende sa haba ng yung research, titingnan mo yung kanilang growth rate. Alin ang mas mabilis tumaas? Alin ang mas mabilis lumaki? Yung mayroong fertilizer or yung walang fertilizer? So you see? The t-test is usually used to determine the significant difference between the experimental and control groups in terms of the data being measured. Itong t-test, this is another statistical tool very commonly used by researchers to see whether there exists a significant difference between two scores of data, no? Sa statistics ulit yan, katulad nung kanina yung ANOVA or analysis of variance. Again, I'm not sure whether you have already taken this up. Di ko alam kung tapos na kayo ng subject na statistics. Di ko rin alam kung marunong na kayo ng mga statistical tools na ito. Kung hindi nyo pa natitake up, wala pa kayong subject, ay walang namang problema kasi maybe sa ibang semesters, meron kayong subject na ganito. Hindi natin pwedeng i-take up ito dito sa ating subject na research Lalo't ganito na hindi tayo face-to-face. So, hintayin nyo na lang na ma-offer yung subject na yan. Or kung tapos na kayo at alam nyo na, di naiintindihan nyo na itong sinasabi ko, no? Basta ang purpose natin dito is to understand this. Yan, no? Yan, two-group design. So, katulad ng mga nabanggit na, i-compare natin yung kanilang growth rate, no? Yung walang fertilizer at mayroong fertilizer. Okay, so proceed tayo. Two pair group design, pantatlong uri ng experimental research. This design is an elaboration of the two-group design wherein there are two experimental groups and two control groups. Yung katatapos lang nating i-discuss, sa two-group design, dalawang groups lang tayo. Yung isang group ay experimental group, yung isa pang natitira ay control group. Dito, sa two-pair group design, dadagdagan lang natin yung mga groups. Yung experimental group, sa halip na isa lang, ay gagawing dalawang groups. Yung control group, sa halip na isa lang, ay gagawin ding dalawang groups. Mayroon na tayong dalawang pares ngayon. Kasi yung experimental group ay pares kasi dalawa sila Pares din yung control groups kasi dalawa din sila. So we already have two pair group design. Dalawang pares. Bale apat, no? Kasi usang pares, ruhagi na. Ay ruhang pares, 2 plus 2 plus 2, 4, di ba? O, edi bale, at nak groups. Yan. O, example tayo. Di ba kanina, ang pinag-aaralan natin ay growth rate ng nara. Saan kaya ang mas mabilis lumaki? Yung nara na mayroong fertilizer
o yung Nara na walang fertilizer. At dahil two-pair group design na tayo, kailangan dalawang groups ang ating experimental groups. Itong with fertilizer, yan ang ating experimental groups. At dito, dalawa ang ating groups. Yung isang group ay ginamitan ng ipot ng baka, cow manure. Yung isang group ng mga Nara ay nilagyan ng ipot ng kalabaw as fertilizer. So, dalawang groups yun. 30 Nara seedlings ing tangan it ipot it baka. 30 Nara seedlings ing tangan it ipot it karabaw. Pareho silang experimental groups. Sinrat ing apply at fertilizer Ito namang walang fertilizer, dalawang groups din. 30 Nara na wayat fertilizer, ag 30 pa uli nak Nara na wayarat fertilizer, pero iba namang variety. Ibang variety bagat Nara. Hindi ko alam kung ilan ang variety ng Nara Baka isa nga lang Hindi ko naman alam. Basta ang point natin dito, dapat dalawa ang experimental groups at dalawa din ang control group. So sa ating example, dalawang groups ang nilagyan ng fertilizer, dalawa ding groups ang walang fertilizers. Magkaibang variety ng Nara. Iko-compare natin ngayon yung kanilang growth rate. Halimbawa, sa loob ng isang taon, saang group dyan ang pinakamabilis ang naging paglaki? See? Meron tayo ngayong two-pair group design. Yan two-pair group design. Dalawang groups sa experimental group, dalawa ring groups sa control group. Yan. Two-pair group. Two-pair group design. Yan. Kakalito-lito na. Okay, let us continue. Let us talk about the fourth type of experimental research. Parallel group design. This is a design in which two or more groups are used at the same time with only one single variable manipulated or changed. The experimental group varies, while the parallel group serves as control for comparative purposes. Mas madaling maintindihan ito, class, dito sa ating table. Yan. So, mapapansin ninyo, we have only one group under control group at dalawa naman sa experimental group. Ganyan ang parallel group design. Kapareho ng two-pair group design, kaya lang binawasan lang ng isa yung control group. Hindi na siya dalawa, isa na lang siya ngayon. While the experimental group remains the same, dalawa pa rin ang ating experimental group. Ganyan ang parallel group design. Yan. Then we proceed to the next, pre-test, post-test group design. This design involves the experimental group and the control group, which are carefully chosen through randomization procedures. Both groups are given pre-test and post-test, but the control group is isolated from all experimental influences. Okay, so pag pre-test,
ah, kumbaga sa eduk ito itetest muna yung mga bata bago mag-lesson. So, test muna, lesson, pagkatapos ng lesson, test ulit. Pre-test, post-test. Yan. So, kung mag-aaral ka ng halimbawa, the effectiveness of a teaching method, you will have two groups of students. Yung isa, tuturuan using the traditional method of teaching. So, bago mag-lesson, itetest sila. Then, lesson using the traditional method of teaching. Pagkatapos noon ay test. Yan. Test, lesson, test. Ang tawag doon ay pre-test, post-test. Kung mayroon ka pang isang grupo ng mga estudyante, pwede mong doon i-inject yung iyong independent variable. Bibigyan sila ng test at tuturuan sila sa pamamagitan ng makabagong paraan ng pagtuturo. Pagkatapos noon, bibigyan din sila ng test. Pwede mong i-compare yung kanilang scores pagkatapos. Alin ang mas mataas ang score? Yung unang klase na traditional teaching ang ginamit sa pagtuturo o itong pangalawang klase na modern or innovative or makabagong paraan ng pagtuturo ang ginamit. See? Pwedeng i-compare yung kanilang score sa pre-test, pwede ring i-compare yung kanilang score sa post-test. Okay. Parang ganito Halimbawa, ang study mo ay overall health of mahogany before and after crossbreeding using an innovative procedure. Mali pa yung spelling ng procedure. Dapat yun ay isa lang yung no? Procedure. Gusto mong malaman yung kalusugan ng mahogany pagkatapos na mag-crossbreeding. Siguro naman alam nyo na itong meaning ng crossbreeding sa forestry. Yung kino-crossbreed mo yung dalawang uri ng kahoy, dalawang species na dalawang variety ng kahoy. Kino-crossbreed. Painapalahi bagasin ng ruha. So, meron ka ulit na experimental group, meron kang control group. Yan, nakikita ninyo yan, Yang sa left side, experimental group. Yang sa right side, control group. So, under the experimental group, you have before and after application. Sa control group, mayroon din before and after application. Sa experimental group, nagkabaliktad itong aking dito class, hagoy ito. Dapat itong innovative ay doon sa experimental group. Yung traditional dapat sa control group. Yung mga numbers sa gitna, sa table, yan ay measure ng overall health. Depende sa inyo kung paano i-measure yung kanyang overall health, Kung height, kung laki ng trunk, dami ng dahon, dami ng dahon. Hanggat 1, 2, 3, hanggat kahoy bagang 3 trahon. So, kunyari ko na lang yan. Kunyari height na lang, Or, kaya, laki ng trunk, kunyari, Halimbawa ay by feet. 6 feet. Circumference kunyari ng trunk. Sa experimental group, yung makabagong paraan ng pag-crossbreed. Dapat dyan yung innovative
Nakabaliktad itong aking table class. Di bale? Basta sa experimental group, nandyan yung makabagong paraan ng pag-crossbreed. Doon naman sa control group, yung traditional, yung dati na nating ginagamit. Yan. So, bago mag-crossbreeding, susukatin yung trunk, yung pinakapuno ng kahoy. Then, pag nasukat na, ililista yon. Ililista, halimbawa mayroon kang 10 puno or 5, ililista mo yun lahat. Pag nalista na, magko-crossbreeding ka na ngayon. Pagka-crossbreeding, pagkalipas ng, depende kung gaano mo sila gustong papagpahingahin muna. Halimbawa, after 3 months or after 5 months, sukat ka ulit to determine their overall health. So, doon sa yung data, makikita mo doon kung saan ang mas malusog na mga kahoy. Kung yung ginamitan ng traditional breeding or yung crossbreeding or yung innovative method of crossbreeding. Yan. Yan ang pre-test, post-test group design kung i-apply sa forestry. Baguhin niyo itong table sa inyong notes, no? Dapat sa experimental group yung innovative crossbreeding at sa control group sa control group naman yung traditional crossbreeding. Okay, sorry, nagkamali lang ako diyan. Okay, let's proceed. Counterbalanced or Latin square design. Counterbalanced or Latin square design. Okay, ano ito? This design is also called rotation design. It involves an exchange of 2 or more treatments taken by the subjects during the experiment. The arrangement employed in this design is Latin square, in which each variable is a form of square occurring once in each row or column. This is also called quasi-experimental design. Okay. So, the counterbalanced or Latin square design is also called rotation design. Bakit tinawag na rotation design? Kasi lahat ng mga groups of subjects ay dadaan doon sa mga treatments. Parang ganito, Mas maliwanag kasi kapag mayroong example na table eh. Yan, parang ganito. Gusto mong malaman yung growth rate of Nara seedlings within 1 year after planting using a combination of 2 fertilizers added to natural soil. Gusto mong malaman kung sa loob ng 1 taon ay ano yung pinaka-effective na fertilizer para pinakamabilis or para mapabilis ang paglaki ng Nara. Gusto mong malaman yung kombinasyon ng cow manure at saka carabao manure. Gagawa ka ngayon ng mga abono composed of or made up of different combinations of cow manure and carabao manure. Ang ibig kong sabihin ng different combinations, yung percentage. Kung gaano karaming carabao manure at gaano karaming cow manure ang iyong gagamitin. So, ang naisipan mong kombinasyon ay cow manure na 50%, carabao manure na 15% din. So, 15% plus 15% equals 30%.
Yung matitirang 70, kasi dapat yan 100% palagi, di ba? So yung matitirang 70% ay yung natural soil na. Gagawa ka ulit ng another mixture. This time, 25% na cow manure, 25% ding carabao manure. Ihahalo mo sila sa natural soil para maging abono. Meron ka na ngayong dalawang kombinasyon, 15% at saka 25%. At dahil ito ay 25% plus 25%, kalahati na ay animal manure. Yung kalahati na titira ay natural soil na. Meron ka ngayong 100% na fertilizer. Then, gagawa ka ulit ng panibagong mixture. Kasi gusto mong makita kung saan kombinasyon ang pinaka-effective eh. Gagawa ka ng fertilizer made up of 35% of cow manure, 35% din ang carabao manure. So 35% plus 35% gives you 70%. 30% na lang ang natural soil. So tatlo ng kombinasyon ang nagawa mo. Gawa ka pa ng isa pa. 40% naman ang carabao manure, 40% din ang cow manure. Yung natitirang 20% ay natural soil. Yang nakikita ninyong S1, S2, S3, S4 sa gitna, mga seedlings yan, groups of seedlings. Bawat usa ay halimbawa ay 30 nara seedlings. Gusto mong makita kung saan dyan ang pinakamabilis lumaki sa loob ng isang taon. Saan ang pinakamarami ang ilalaki sa loob ng isang taon. So, from January to March, para sa S1, ang ibig sabihin ay group of seedlings number 1. Remember, mayroon kang 4 na groups of seedlings. S1, 30 seedlings. S2, 30 seedlings din. S3, 30 seedlings din. S4, 30 seedlings din. So, mayroon kang 120 seedlings all in all. So, umpisa natin. From January to March, to na sinray nagtanom sinray, nagtuna kat experiment ay January, no? January hanggang March sa S1, meaning yung first group of seedlings, S1, seedlings, 1, first group, yan. So, yung S1, first group of seedlings, ang ilalagay mong abono sa kanila ay 15% cow manure, 15% carabao manure, 70% natural soil. Yan ang ibig sabihin yan. Doon naman sa S2, yung pangalawang row, second column, yung S2. So, cow manure, 25%, carabao manure, 15%, yan ay ibibigay sa kanya sa the same period, January to March. Okay. Then, susundan nyo lang itong table para at the end of the period hanggang mag-abot December, makikita agto kung
hariing grupo ng mga Nara seedlings ang pinaka mataas. Yan. Kasi ang tinitingnan natin is growth rate. Yan. So at the end of the study, i-compare mo lang yung iyong data kung ano man ang iyong measure, no? Kung sukat niyo mo sinat by inches, ililista mo naman yung kanilang naging growth rate eh. Kung centimeters, di ganun din ang iyong ililista. Basta at the end of the period, meron kang data kung gaano karaming inches or centimeters ang kanilang inilaki. Makikita ninyo dyan sa table yung kanilang growth rate. Ayan. So, ganyan po ang tinatawag nating counterbalance or Latin square design. So, yun yan yung may bilog na S1. Yan ang ating first group of subjects. Yung S2, S3, S4, yun yung second, third, and fourth groups of Nara seedlings. Yan. So, susundan nyo lang itong table at titingnan kung saang combination ang mas pinakamabilis ang naging paglaki ng mga Nara seedlings. Okay? Okay. Let's proceed. Complete randomized design. Okay. This is a design in which a group of test plants or animals is studied only once but subsequent treatment is applied to determine the cause of change. There is no control in this design, but the subjects will undergo randomization procedures. Okay. Tingnan natin itong ating table. Mas madaling maintindihan dito sa ating table eh. So, kunyari, ang study mo ay growth rate of Nara seedlings within 1 year after planting using rice bran as supplemental fertilizer. Gusto mong malaman yung growth rate ng Nara seedlings sa loob ng 1 taon kung ang gagamitin ay rice bran o pabaga. Di ko alam kung talagang ginagamit na fertilizer yan. Di ko alam kung talagang kailangan ng Nara yung fertilizer na mga ganyan. Basta what I'm trying to do here, class, is I'm trying to illustrate the concept. I'm trying to illustrate or demonstrate. I'm trying to explain the principles, no? Okay. So, again, complete randomized design. So, ang sabi, the subjects, kung mga animals or mga plants, they are studied only once. Pero inuulit yung treatment. There is no control in this design, but the subjects will undergo randomization. Naalala niyo yung sinabi natin kanina about randomization? Hindi yung researcher ang magde-decide kung yung group ay mapupunta sa experimental group or sa control group. Kailangan gumamit siya ng isang paraan wherein ang magde-decide ay chance. Pwedeng toss coin, pwedeng palabunutan, kahit ano, basta by chance ang pagpili, no? Ingay yung aso. Okay, so balik tayo sa ating table. So, ang pinag-aaralan natin is the growth rate of Nara seedlings within 1 year using rice bran or IPA bilang fertilizer. So, here you will have
three groups of Nara seedlings, no? Three groups of Nara seedlings. At iba-ibang kombinasyon ng fertilizer. Doon sa first group of seedlings, sabi mo sir kanina, isang group lang asing tatlo'y kina. Ang ibig kong sabihin dito ay isang group lang yung mga seedlings na yan, imo-ing parte-parte. Imo-ing hati. Halimbawa, ingkakait 60 na seedlings. Yun ang iyong group. Isang group lang sila. I-divide lang sila into smaller groups para makita mo nga yung magiging epekto ng gagawin mo sa kanila. Ano yung gagawin mo sa kanila? A-applyan mo sila ng fertilizer na iba-iba ang kombinasyon para makita kung nasaan ang pinaka-effective na kombinasyon. So, kunyari, the entire group of Nara seedlings is composed of 60 seedlings. So, yun ang single group na tinatawag, no? Sabi, you have one group of subjects. Ay di yun ang iyong one group, yung 60 na Nara seedlings. Imo yang tungaon. Isang group, 20 Nara seedlings. Isa uling group ng 20 Nara seedlings. Then isa ulit na group 20 ulit. Meron ka ngayong tatlong maliliit na groups of Nara seedlings. Doon sa first group, lalagyan mo siya ng pinaghalong commercial fertilizer at saka IPA, rice bran. Ang commercial fertilizer ay 75%, yung rice bran ay 25%. Doon sa second group mo ng mga Nara seedlings, 20 bilog, lalagyan mo rin siya ng pinaghalong commercial fertilizer at saka rice bran. Pero, iba'y kag-ida percentage. 50-50 sinray. 50% na commercial fertilizer, 50% na rice bran. Di ba kanina yung sa first group ay 75% and 25%? Dito sa second group of seedlings, 50% and 50%. Meron ka pang tatlong group of Nara seedlings, di ba? Yung kapat na tuturanak 20. Lalagyan mo rin sila ng fertilizer na pinaghalong commercial at saka rice bran. Pero iba na ang percentage. Yung commercial fertilizer ay 25%, yung rice bran ay 75%. So pare-parehong kombinasyon. Commercial fertilizer ag rice bran. Nagyabot-yabot yang sinra sa percentage or ramo. Ing-apply sa tatlong grupo mga Nara seedlings. Yan. Yan ang tinatawag nating complete randomized design. Okay, let us proceed. This time we'll talk about the randomized complete block design. This experimental design uses a group of test plants or animals as subjects of the study, which are studied once but subsequent treatments applied are replicated to determine the cause of change. There is control in this design and the subjects will undergo randomization process. Proceed agad tayo sa ating table. Yan, bali ganyan ang kanyang plastada, no?
growth rate of Nara seedlings within 1 year. After planting, using rice bran as supplemental fertilizer. So mayroon tayong control group. Ang gagamitin natin ay purely commercial fertilizer. Meron din tayong experimental groups, 3. Sa first experimental group of seedlings, commercial fertilizer is 75%, 25% naman yung rice bran. So sa second experimental group of seedlings, 50% ang commercial fertilizer, 50% din ang rice bran. Sa third experimental group, commercial fertilizer is 25%, 75% naman ang rice bran. So, you have 4 groups here. So, kung tig-20 Nara, 4 na tig-20 groups of Nara seedlings. Bali, 80 tanan. 20 control group, 20 sa first experimental group, 20 ra sa second experimental group, 20 din sa third experimental group. So 20, 20, 20, 20, 80 tanan. Sa control group, commercial fertilizer yang kag-agamiton, 100%, walang halo. Sa first experimental group, 75% commercial fertilizer, 25% rice bran. Sa second experimental group, commercial fertilizer is 50%, 50% din ang rice bran. Sa third experimental group of seedlings, ganon din, commercial fertilizer at rice bran din, pero iba ang percentage. Ang commercial fertilizer ay 25%, 75% naman ang rice bran. And then, uulitin mo lang yon. Yun kasi ang ibig sabihin ng replication class. To replicate is to repeat the treatment. Uulitin lang siya. Ang ibig sabihin, magkakaroon ka lang ng another group of Nara seedlings na ang ilalagay mo rin ay the same percentage of commercial fertilizer and rice bran. So, mangyayari niyan, doon sa control group, magkakaroon ka ng 4 na groups. Kasi nga, uulitin mo, i-replicate mo eh. So, under control group, mayroon kang another 20, another 20, another 20 Nara seedlings. Puro commercial fertilizers tanan kag ibutang. Subok ay kinaotsintang seedlings yang tanan. Kasi magdadagdag ka eh. Ganon din sa first experimental group. Kukuha ka ulit ng 20 for the first replication, another 20 for the second replication, at another 20 for the third replication. So lahat ng mga groups na yon ang ilalagay ay commercial fertilizer na 75% at rice bran na 25%. Yun lang ang pagkakaiba niya doon sa yung nauna kanina dyan sa nasaan na yun? Ba't nawala yun? Hindi yan.
sa complete randomized design. Yan. Doon sa complete randomized design kasi walang replication. Dito sa randomized complete block design ay mayroong replication. Yan. Ang ibig sabihin ng replication, uulitin yung treatment. So yung control group mo ay hindi lang isang group, magiging 4 siya or 3. Depende kung ilang beses mo siya gustong ulitin. Depende kung ilang beses mo siya gusto i-replicate. Yan. Sa yung first experimental group, mayroon ka ring 3 or 4 groups. Pare-pareho kag-ibot ang tanan. Commercial fertilizer, 75%. Rice bran, 25%. Ganon din ang gagawin sa second experimental group at saka sa third experimental group. Okay, proceed tayo. Correlation design. Natatandaan ninyo, nabanggit na natin ito doon dati sa ating previous videos, no? This experimental design is used to determine the relationship of two dependent variables x and y in terms of how they are influenced by the independent variable. Sample tayo. Overall health of Nara tree and its correlation to its distance from water source. Naalala nyo yung sinabi natin dati regarding correlational research? You have always two variables. At titingnan yung kanilang interaction, yung kanilang kaugnayan sa isa't isa, no? Kaya nga tinawag na correlation design. Halimbawa, ang tinitingnan natin ay overall health of Nara tree and its distance from water source. Yung kalusugan ba, yung taba ng Nara, yung tibay ng Nara, yung laki ng Nara, may kaugnayan kaya yon sa kanyang layo sa, halimbawa, sa sapa or sa ilog. Kapag ang Nara ba ay malapit sa ilog, automatic ba na siya ay mataba, magapa, maramong rahon? Healthy siya? Kapag malayo naman ay malnourished yung Nara, ganun ba talaga yon? So para malaman natin ang sagot talaga, we will conduct a correlational research. Susukatin yung, halimbawa mayroon kang 10 Nara na survey, susukatin mo yung kanilang layo from the source of water. Kung sapa, sapa. Kung suba, suba. Na. So, yun ang isa mong variable, no? Yung distance from the source of water, from the body of water. Ang isa mo pang variable ay yung kanyang health. Depende ko na kung paano siyang i-measure. Kung gaano siya kataas, kung gaano kalaki, kung gaano ka daming dahon, kung gaano ka green yung mga dahon, things like those. Basta dapat mayroon kang measure for the variable called overall health of Nara tree. And then, i-correlate yon. Makikita yon sa statistics kung meron silang correlation. So, at the end of the study, makikita natin kung masasagot natin yung ating tanong. Pag malayo ba ang Nara sa ilog, automatic bang malnourished siya? At pag malapit ba ay automatic na mataba siya at healthy? Yun ang magiging kasagutan yung ating research. Yeah? Yan ang tinatawag nating correlation design. Okay? So, to summarize and to review, there are 9 types of experimental research all in all. And they are as follows. Single group design, 2 group design, 2 pair group design, parallel group design, pre-test, post-test group design, counterbalanced or Latin square design, complete randomized design, randomized complete block design, and
correlational design. These are the different types of experimental research. Actually, you can apply or you can adapt any of this, no, in your thesis. Wag lang kayong mag-isip ng napakahirap na research. Pwedeng yung simple lang, no? Kung maaari nga yung simple lang. Ito ang pwede ninyong pagpili ang mga designs, no? Or types of experimental research. Kung gusto nyo. So, okay, dyan ulit nagtatapos ang ating lecture video. Medyo komplikado ngayon yung ating naging lesson. Alam kong medyo mahirap ito ma-absorb. Sabi ko nga kanina ay bahala na kayong magdagdag ng information or knowledge. Anyway, itong mga topics naman natin class ay nasa internet naman ito lahat. Konting sipag lang mag-research, konting sipag magbasa, konting sipag mag-aral. Makukuha nyo rin ito. Okay, hanggang dyan na lang muna at hanggang sa susunod ulit nating lecture video. Ingat lahat palagi. Let us all stay safe, no? God bless us all.